Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Pinasok ng mga nagpakilalang gwardiya ang isang bahay sa Parañaque na nawawalan umano ngayon ng pera ayon sa mga nakatira. Katwiran sa pulisya ng mga gwardya, rumeresponde lamang sila sa illegal umanong pagkulong sa isang kasambahay. Itinanggihan ng pamilya habang tuloy ang investigasyon sa nahulikam na insidente. At nakatutok si Oscar Oida. Pagbukas ng houseboy ng gate sa bahay na ito sa isang subdivision sa Parañaque, isang guard ang bigla siyang itinulak at pumasok sa loob. Sinundan siya ng isa pang lalaki. Maya-maya, isa pang guard ang dumating. Ayon sa may-ari ng bahay na wala noong mga oras na yon, mga security guard umano ang mga ito sa subdivision. Yung boy ko, may dumating kaming delivery na pagkain. Tapos, hindi namin namalayan, yung guard namin dito sa subdivision, biglang binuksan, tinulak yung gate namin, pati yung boy namin, tinulak. Tapos, sabay pasok sila. Sa loob ng bahay, iikot ang tatlong security guard na animoy may hinahanap. Yung isa, tila kumukuha pa ng video. Habang yung isa naman, hawak-hawak ang houseboy. Wala silang sinabi kung ano yung pakay nila dito. Basta na lang biglaan silang lumusob dito sa loob ng bahay namin. Nagtaka din kami kasi simpleng buhay lang kami. Wala kaming atraso. Umakyat din sila sa ikalawang palapag ng bahay. Nung nakarating sila sa taas ng bahay ko, kumatok sila sa bawat pinto. Umikot sila dito sa master bedroom. Pinabuksan din nila doon sa tao ko. Yung tao ko, nagsisisigaw na, "Sir, hindi naman ako kriminal. Ano bang pakay nyo?" Habang nag-iikot ang mga guard sa loob, may 4 pang lalaki na dumating. Nung hinanap na ng anak ko, yung search warrant nila na bakit kayo pumasok, do you have any documents na papatunay na pwede kayong pumasok dito sa bahay namin? Wala, basta na lang sila pumasok sa bahay namin. So ngayon, yung tatlo na pumasok dito na gwardiya sa loob ng bahay namin, kusang umexit. Kalaunan, nadiskubre na lang umano ng may-ari ng bahay na nawawala na siya ng pera. Pera, Bukod po sa pera, may gamit po bang nawala? meron. So ito turn over na, iaano na lang namin kung ano yung mga nawala. Agad nagpa-blatter sa Parañaque Police ang may-ari ng bahay. At nang alamin ng mga pulis ang umuripakay ng mga sikyo sa nasabing bahay. Sa kadahilan ng meron daw tumawag sa kanila na may rescue. No, ang rescue daw ay tungkol sa maid o katulong na ayaw daw palabasin. Kaya sa pilitan, pumasok ang mga gwardiya rito sa isang residente doon sa multinational. Pero ayon sa may-ari ng bahay, maganda daw ang relasyon niya sa kanyang mga maid at walang katotohanan ang paratang na ito. Dapat, unang-una sa lahat, tumawag sila ng responde o ng tulong sa amin, assistance, DSWD kung meron man o barangay, para i-rescue yung sinasabi nila na di umano'y tawag. Ang pagpasok sa isang bahay na wala namang pahintulot ng may-ari ay isang paglabag na sa batas. Dahil dito, posible umanong maharap sa patong-patong na reklamong qualified trespassing, grave coercion, grave threat at robbery kung mapapatunayang may nawawala ngang pera. Handa naman daw ang security agency na namamahala sa nasabing subdivision na makipagtulungan sa pag-iimbestiga ng mga pulis. Yun naman po ang sa stand ng security agency. Kung gusto po nilang makita ang bilang ng mga tao namin, kung sino po yung mga for identification, willing po kaming iharap sa inyo lahat ng mga tao for them to identify na sila nga po yung sangkot sa mga pangyayari. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Ipinagluluksa, lalo ng showbiz industry, ang pagpanaw ng international award-winning actress na si Jacqueline Jose. Ayon sa kanyang anak, nasawi ang veteranang aktres sa edad na 60, sanhi ng atake sa puso. Nakatutok si Nelson Canlas. Her life itself was her greatest obra maestra.
Ganito inilarawan ni Andy Eigenman ang multi-awarded niyang ina na si Jacqueline Jose na pumanaw nitong Sabado. Madamdaming kinumpirma ni Andy na atake sa puso ang ikinamatay ng kanyang ina. It's with great sadness that I announce the untimely passing of my nanay, Mary Jane Gok, better known as Jacqueline Jose. At the age of 60, on the morning of March 2nd, 2024, due to a myocardial infarction or a heart attack. Suffice to say po na the family opted not to further discuss the case, but naniniwala naman po sila at convinced naman po sila na wala pong foul play. Nagpapasalamat si Andy sa mga nagmahal sa kanyang ina at hinihiling din niya na bigyan ang kanyang pamilya ng privacy sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. We'd like to thank everyone who has since extended their prayers and condolences to us as our family is trying to come to terms with this unfortunate incident. Please provide us the respect and privacy to grieve, and we hope this would put all speculations to rest. Naniniwala si Andy na patuloy na mabubuhay ang legacy ng kanyang namayapang ina. I'd just like to say that her undeniable legacy will definitely forever live on through her work, through her children, grandchildren, and the many lives she's touched. Ang makulay na karera ni Jacqueline, inalala ng kanyang mga kaanak, kaibigan at mga nakatrabaho, gaya ni Alden Richards na nakasama si Jacqueline sa mga seryeng Mundo Mo'y Akin, Carmela, The World Between Us at iba pa. Sa kanyang post, sinabi ni Alden na ang pagkawala ni Jacqueline ay gaya ng anak na nawala ng isang ina. Si Kylie Padilla naman, natatandaan pa raw ang mga heart-to-heart talks nila ni Jacqueline at nagpapasalamat siya sa pagiging ina at kaibigan kay Kylie na nakasama niya sa seryeng Bolera. Hindi naman daw malilimutan ni Andrea Torres ang malasakit ng kanyang Nay Jane na nakasama niya sa 3 serye kabilang ang The Better Woman. Proud daw si Andrea na isa si Jacqueline sa mga humubog sa kanya bilang aktres. Inalala rin ni Marian Rivera ang kanyang nanay Florencia. Si Katrina Halili, dinalaw pa raw at pinaglaanan ng oras ni Jacqueline kamakailan. Nagpaabot din ng kani-kanilang pakikiramay ang fans. Nakatakda ang cremation sa mga labi ng premyadong aktres ngayong gabi. Pinaplano na raw sa susunod na mga araw ang eulogy para ipagdiwang ang buhay at legasiya ng isa sa mga itinuturing na icons sa Philippine showbiz. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Binuhay ng mismong Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy na naunang ibinasura ng kanilang prosecutor kabilang ang reklamong rape. At nakatutok live si Salima Refran. Salima. Alam mo, Vicky, kaugnay nga na nagtipo ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Kakasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ito'y matapos baliktarin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang naunang pagbasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Kibuloy noong 2011. Pinag-aralan namin ng gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumatayo doon sa lahat naman naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng Department of Justice ng ILBO o Immigration Lookout Bulletin Order at maghahain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Kibuloy.
Hihilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng Special Panel of Prosecutors para sa pag-usig nito. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong binabangga at mababangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Itinuturing ko siyang isang kaibigan, ngunit ito po'y trabaho na ginagampanan ko po. Bago ang muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. This is a welcome first step towards heeding the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo. Double check sa ating lugar, mga Vicky, kasama dun sa mga nagsalita sa programa yung mismong legal counsel ni Kibuloy at narito ang kanyang pahayag. He is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga paratang na ito ay mga kasinungalingan lamang at darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Dagdag pa ni Atty. Topacio ay handa raw harapin ni Pastor Kibuloy ang lahat ng kaso laban sa kanya. Samantala, patapos ang programa dito sa Liwasang Bonifacio. Yan muna latest mula nga dito sa Maynila. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Suspendido ang mahigit 100 NFA official dahil sa patalo-umanong pagbebenta ng NFA rice sa mga pinaburang trader. Nakatutok si Mark Salazar. Nalagas ang pamunuan ng National Food Authority matapos suspindihin ng ombudsman ng 139 na opisyal ng ahensya ng 6 na buwan. For alleged involvement in the controversial sale of rice buffer stocks. Partikular na iniimbestigahan ng ombudsman ang mga ulat na may reklamong idinulog sa Office of the President noong February 13 dahil sa patalo-umanong pagbenta ng may 75,000 sako ng bigas sa mga pinaburang rice traders na mga sangkot. We cannot allow those who have been entrusted this noble task to bilk the NFA, enriching themselves at the expense of millions who struggle every day for a chance to feed their families. Si Secretary Chu Laurel muna ang tatayong pinuno ng NFA, kaya siya ang nanguna sa pulong ng Management Committee o MANCOM ng NFA. Payo niya sa komite silipin ang mga transaksyon ng NFA simula 2019. Kabilang sa sinuspinde si NFA Administrator Roderico Bioco, na nauna nang nag-leave of absence para raw bigyan ng laya ang mga investigador na sumilip sa lahat ng records ng ahensya. Hindi siya sumagot sa aming tawag at text. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ng iba pang nasuspinde. Sa Senado, may resolusyon ang inihain para imbestigahan ang kontrobersyal na bentahan ng bigas. May mga nakikipag-ugnayan na rin para tumistigo. Bakit mo naman ipagbibili ang NFA rice? Subsidy yun ng government for the people na kailangan ng rice like the victim of calamities at saka yung mahihirap na ang mahal-mahal ng rice sa market. Ba't mo ipagbibili sa trader? Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Posibleng humantong sa isa na namang diplomatic protest ang investigasyon sa dalawang survey ship ng China na namataang dumaan malapit sa Philippine Rice sa loob ng ating exclusive economic zone. Nakatutok si Ivan Mayrina at Maki Pulido. Nakalabas na kahapon ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang dalawang survey ship ng China na dumaan malapit sa Philippine Rice. Batay sa satellite monitoring ng isang American maritime expert, nakita ang dalawang survey ship na nakatambay malapit sa Philippine Rice, isang underwater plateau na nasa northeastern seaboard ng bansa. Aminado ang Philippine Coast Guard, hindi nila alam kung nakapagsagawa ba ng research ang mga barko sa lugar na pinaniniwala ang mayaman sa langis, gas at marine resources. Tayong way para malaman. Kasi kahit na dumadaan, kung may mga sophisticated na mga equipment para mag-research, yun ay kaya nilang gawin.
Pero as far as our monitoring, hindi naman sila nagtatagal doon. Sa monitoring ng Philippine Navy, galing Guangzhou, China, mga survey ship dumaan malapit sa Philippine Rise at dumiretso patungong Pacific Ocean. Sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, maaaring makidaan sa EEZ ng ibang bansa pero kailangan ng pahintulot kung magsasagawa ng research. Nag-deploy na ang PCG para mag-monitor sa Philippine Rise. Baka mag-stay sila dyan ng matagal, hanggat kaya nila. At kung sakali namang mga reports na kailangan i-verify, yung aeroplano ng Coast Guard ay naka-standby din. Ang gustong malinawan ng National Security Council, anong ginagawa ng dalawang research vessels ng China sa bahagi ng Dagat Pasipiko kung saan may exclusive sovereign rights ang Pilipinas. Walang problema kung innocent passage o napadaan lang sila. Pero mabagal din kasi ang takbo nitong mga barkong ito, no? It could be argued that they were just innocently passing through that area, but according to reports nga, they were seen loitering. kaya depende sa kalalabasan ng iniutos sa investigasyon sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Maaaring humantong ito sa isa na namang diplomatic protest na ihahain ng DFA. If they are conducting marine research in the area, mali po yun. It is illegal and we condemn that kind of activity in that area. Base sa ruling ng United Nations Commission on the Limits of the Continental Shelf noong 2012, ang Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa Philippine Rice na dating kilala bilang Benham Rice. Matatagpuan ito sa silangan ng mga lalawigan ng Isabela at Aurora at pinaniniwala ang mayaman sa mga mineral at natural gas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. May dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo simula bukas, unang Martes ng Marso. Magmamahal ng 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. 40 sentimong rollback naman ang ipatutupad sa kada litro ng diesel. May kaltas din sa presyo ng kerosene na 35 sentimo kada litro.